Ito na sa ating Viber ngayon, si Secretary Benny Laguesma ng Labor Department. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga kay DJ Chacha. At siyempre, magandang umaga po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Oh, Happy New Year po. Happy New Year, Secretary. Happy New Year, Secretary Benny. Eto nga po, diretso na tayo dito sa mga mainit na pinag-uusapan po ngayon tungkol pa rin dito sa People's Initiative kung saan sinabi po ni Senator Amy Marcos na isa po ang tupad program ng DOLE sa nagagamit para po makakalap ng pirma para po maamyendahan ang ating konstitusyon. Ano po ang reaksyon nyo tungkol dito? Ay, DJ Chacha and Ted, nakakalungkot po at very unfortunate na may ganyang klaseng aligasyon. Kasi po ang tupad, ang programa pong ito ay isang magandang programa na ang layunin po ay tumulong at paglingkuran po ang mga nangangailangan, lalo na po yung mga displaced at disadvantaged workers. At ito pong kasi simula pa lamang ng taon, hindi pa nga po tayo nakakapagsimula. Dito po sa implementasyon ng programa, mayroon na po kagad lumutang na ganito. Sana po naman ay wala pong katotohanan na mayroon pong nagpapakalat o mayroon pong nagka-come on na magbibigay ng tupad. Dahil mayroon pong mga pamantayan, guidelines po para makapag-avail ng tupad para po sa mga legitimate at eligible na beneficiaryo. Pero napanood niyo po ba yung video na kumakalat po ngayon online? I think this is somewhere in Quezon City kung saan yung isa pong nag-e-explain. Sinasabi niya nga po mismo, pag kayo ay pumirma dito, yung nabanggit yung tupad mismo. Napanood niyo po ba yun, Sec Benny? Yung po ba yung mayroong isang babae na nagsasalita? Yes po. Yes po. Ang akin pong pagkakaunawa doon sa video, parang meron siyang binabanggit po niya pero hindi po niya pwedeng maipangako ang pagbibigay po ng tupad kasi bibigyan ko lamang po ng diin. Ang tupad po ay work, cash for work, pinagtatrabahuhan po yan. Hindi po pwede na sabihin mong pumirma ka dito, bibigyan ka na kagad ng tupad. And pinoprofile po natin ang mga magiging karapat-dapat na benepisyaryo ng programa. Kaya nga po nalulungkot po ako kung hindi man po tayo nakakagalit, Ted at DJ Chacha. Kasi yung programa po ay para po sa mga disadvantaged at displaced workers. At ito nga po 2024 na GAA, meron pa nga po diyang mandato na sa programa naming magkatulong ng TESDA, dapat po ay ma-expand namin ang reach ng pong training at saka ng tupad sa mga beneficiaryo po na nasa 4th, 5th, and 6th municipalities. Pagpapatunay lamang po ito na ang programa inuukol dun sa higit ng mga nangangailangan. So sa tanggapan niyo po mismo sa inyong ahensya, wala kayong natanggap, Sec Benny, na sumbong na may mga ganito pong nangyayari? As of this time na nag-uusap po tayo, wala po tayong tatanggap na reklamo. At kung meron po tayong matanggap, siyempre meron po na tayong mga direktiba. Kahit po nung wala pa itong aligasyon na ito, mahigpit po ang tagubilin natin sa mga regional directors at ating mga implementors na pagbutihin, tiyakin na tamang implementasyon. Anumang programa ng DOLE, hindi lamang po tupad. Kasi ang pondo po na inilalaan dyan, para po talaga doon sa mga entitled, mga qualified na beneficiaryo. Hindi po ito para sa kung anumang mga activities na hindi po may kinalaman doon po sa dapat pag-ukulan ng pondo. Anuman pong programa, kabahagi na po dyan ang tupad. Yun nga po nabanggit ninyo na kayo po ay nakikipag-ugnayan sa inyong mga regional directors para hindi magamit, hindi lang ang tupad, maging kahit anong programa ng DOLE dito sa mga nangyayari ngayon na pangangalap ng pirma. Pero Sec Benny, gaano po ba tayo nakakasiguro na itong tupad, yung safety measures niya, matindi nga at hindi nagagamit dito sa People's Initiative o sa iba pa na hindi magandang rason, kumbaga nagagamit ng ilang politiko para sa kanilang pansariling interes. Paano po tayo nakakasiguro dito sa safety measures? DJ, sa bahagi po ng DOLE, talaga pong mahigpit ang aming pagsubaybay at pagtitingin na yan po ay nasa tamang implementasyon. Bagamat alam po natin, marami din po naman sa ating lipunan mahilig magpalusot, mahilig po na gumawa ng mga mga ibang mga hakbangin na kumbaga sa nakakasira sa magandang programa. Kaya ito po ang mahigpit nating tagubilin sa mga direktor natin. Huwag tayong maging bahagi, huwag tayong maging kasangkapan sa mga gawain na makasisira sa programa. Alam nyo po, DJ Tacha and Ted,
nung nakaraang taon po, nabigyan po ng pagkilala itong programa na ito ng isang prestigious na organisasyon at kinikilala po ang kabutihan, ang kagandahan ng programa. Kaya ayaw po naming sirain yung tiwala na yun. Pangalawa po, nung nakaraang taon din, kami po ay nirecognize ng atin pong isang organisasyon ng mga government, professional, mga CPAs na kinilala po ang DOLE sa isa sa mga outstanding government agencies when it comes to disbursement, utilization of funds sa mga programang nakalaan po dun sa aming budget. Kaya gusto po namin na yan ay panatilihin na dapat na maging reputasyon ng DOLE at ayaw po naming masira ang pangalan ng DOLE sa mga bagay na hindi naman dapat po namin gagawain. So base po sa sinasabi nyo, walang loophole dito sa pagpapatupad ng tupad. Talagang mahigpit, hindi kung sino-sino lang ang po pwedeng tumanggap. Opo, meron pong guidelines. Kaya lamang po, uulitin ko lang, alam naman po natin sa atin pong lipunan, marami pong mahiling magpalusot, gumagawa ng paraan. Oo, nabanggit nyo po. Sakali na makasingit, makalusot. Pero dalawa po ang pamantayan na mahigit po namin na tinututukan. Una po, yung profiling ng mga gustong mag-avail ng programa, kinakailangan po ay nandoon sila, nakapaloob sila sa tinatawag na eligible, qualified na mga beneficiaryo. Pangalawa po, yung mahigpit na pagsunod doon po sa mga COA rules and regulations, may kinalaman po sa disbursement ng pondo. So ang tingin niyo po dito, Sec Benny, ginamit lang nitong mga nangangalap ng pirma, no, itong tupad para makakuha ng signature sa mga tao pong nakakausap nila. Kumbaga nagamit lang po itong tupad program ng DOLE. Yan po ang tingin ko kasi po ang programa naging naging popular siya dahil alam naman po natin calamity prone ng ating bansa. Kaya marami po talagang nakikinabang doon po sa programa, lalo na po nung nakaraang taon, meron po tayong mga bagyo, meron pong pagsabog ng bulkang Mayon. So ito po lahat ay medyo talagang nangangailangan ng ayuda galing sa pamahalaan. Subalit matatandaan din po natin, nagbigay din po ng tagubili ng ating Pangulo na bagamat patuloy na nagbibigay ng ayuda ang ating pamahalaan, ito po ay hindi palagian, panandalian po lamang ito. Tumutulong lang, ang binanggit nga po niyang symbolism para lamang itong scaffolding na gumagawa ka ng isang mas matatag na lipunan na kung saan ang mga membro, ang mamamayan, ay magiging pong productive members po ng ating lipunan at hindi po naman laging umaasa sa ayuda lamang ng pamahalaan. Kaya po, ang amin pong talagang mahigpit na binabantayan, ang ating pong pondo para sa mga programa, may iukol, mailaan dun sa talagang higit na nangangailangan at talaga po naman karapat-dapat mabigyan ng tulong. Oo, ito nga pong impormasyon na ito, bago pa yung mga kumalat online, ay galing din, sinabi mismo ni Senator Amy Marcos. Nakipag-ugnayan na po ba kayo sa kanya to get more informations lang kung saang mga lugar ginagamit ang tupad program? Hindi pa po kami gumawa ng pakikipag-ugnayan kay Senator Amy. Subalit, kahit po walang ganon, kami po naman merong mekanismo na nagbabalidate. Dahil alam naman po natin, ang mga programa po ng DOLE ay lagi po din na ipatutupad with respect to consultation, collaboration with local government units. In fact, napakahigpit po ng aming kolaborasyon, kooperasyon doon sa tinatawag po na Public Employment Service Offices ng LGUs. Okay. At pero kaya po kami talagang mahigpit na sumusubaybay kasi alam po namin mayroong mga temptasyon, pwede po sigurong merong mga nagnanais na mag-avail ng programa na hindi naman po sila entitled. Okay. Yun po ang mahigpit naming binabantayan. Okay, sige po. So, kumbaga, naidiin na ho ng todo ni Secretary Laguesma kung gaano kahigpit ang panuntunan. Kasi nga po, itong tupad, pansamantalang tulong sa mga nawawalan po ng hanap buhay. At meron silang listahan na binubuo. And then, ang sweldo nito, pagtrabahuan mo muna. Di ho ba, Sec Benny, klarong-klaro yun, right? Opo, okay, Ted, klarong-klaro po. Ito po ay cash for work, hindi po ito yung dole out. Okay, sige po. Cash for work. Pero Sec Benny, sabi nga ninyo, may mga ibang individual na may mga maiitim na balakin na maaaring magsamantala, gumawa ng kaparaanan para ito'y masingitan. Pero hindi ho ba, Benny, realidad, no?
na dahil ang nagpapatupad nito ay DOLE, isa pong national government agency, idinadaan po sa mga regions and then sa kanyo pong mga city, etc. Hindi ho ba't dito po ang isang kongresista, theoretically, sa isang distrito ay maaari pong tumawag sa inyong direktor at sabihin po na itong listahan na ito na ginawa ninyo, pwede ba akong magrekomenda dyan na ibang mga constituents ko na nawalan din ng trabaho? Di ba nagagawa naman po ng congressman yon? Opo, yan po ang realidad. Kasi ang atin po ng mga services ay open po para sa lahat. At kayo po bilang naging bahagi po ng atin pong kongreso, batid rin po nyo na on the ground, meron pong nganyang klaseng mga kaganapan. Yes, parang 4-piece din yan, DSWD o maging DOH, no? Ang isang kongresista dahil sa nasa kanila ang poder ng budget, ayaw nyo naman sigurong pag-budget hearing patawag kayo at sabihin na, yung direktor mo doon, di ako pinapansin ha. Yung direktor mo doon, ayaw akong pakinggan doon sa listahan kung ibinibigay sa kanya. So, dito po, theoretically din, sa pamamahagi po ng ayuda na doon sa mga nag-cash for work, meron po theoretically na sino man pong tauhan ng congressman ang maaari din pong sumingit doon at sabihin din na ito, pirma na rin kayo dito kasi kailangan pumirma kayo dito para magpatuloy kayo sa cash for work program. That's a possibility, right? Possibility po yon. Kaya yun po ang mahigpit namin binabantayan. Kaya nga po merong profiling na tinatawag. Kailangan po makapasa sila doon sa kwalifikasyon na sila ay talagang nakapaloob doon sa mga dapat pagluanan at bigyan po ng tulong ng DOLE, lalo na pa sa mga programang pinatutupad namin. Hindi lamang po tupad, Ted, pati po yung ibang programa, lalo na po may kinalaman sa youth employability, yung pong ating SPES, GIP, JobStart. Lahat po yan, meron pong mga panuntunan o alituntunin para po mag-qualify ka. So moving forward, Sec, ano pong balak niyo dito ngayon? Para lang ho natin masiguro lang po na ang inyong mga tauhan on the ground ay hindi magpapa-impluensya sa politiko, with all due respect sa kanila, nagagamitin itong programa sa kanilang mga mithiin na hindi po naman naaayon sa programa po ng tupad. Ted, magbuhat po nang bumalik ako sa DOLE, yan na po yung naging direksyon ko. Tiyakin po na ating programa ay talagang maiukol doon po sa mga entitled. At tama po kayo, meron pong mga possibilities, meron pong potential na merong mga pagre-repair ng mga tao. Tinitingnan po namin kung qualified. Hindi naman po yung pikit mata pag ini-repair po ang isang listahan, yan na po dapat ang bibigyan ng tulong. Dapat po talaga mapaloob sila doon po sa mga kwalifikasyon o eligibility na hinihingi po ng DOLE kasi kami po ang accountable doon sa pondo na inilalagak para sa programa ng DOLE. Sir, napag-uusapan niyo ba sa cabinet meeting ang usapin po ng charter change? Wala po akong natatandaan na pulong ng kabinete na kung saan meron pong nabanggit tungkol dyan. Ang karamihan po ng aming mga tinatalakay, may kinalaman po dun sa mga programang nakapaloob dun po sa Philippine Development Plan at dun po sa aming nabalangkas na Labor and Employment Plan. Ganon din po yung mga plano, may kinalaman po sa employment generation, creation ng iba-iba pong mga departamento. Yun po ang focus ng amin pong mga diskusyon sa kabinete po. Sa pinakahuli pong survey ng Pulse Asia, sa mga concern ng mga manggagawang Pilipino, abay maliban doon sa inflation, yung po una yung pong sweldo. No, kanyo po nabasa, Secretary, sweldo, dahil daw po sa hindi kinakaya nga because of inflation, ang kanila pong pang-araw-araw na gastusin, at pangalawa nga din po yung employment. No? Matanong ko lang po kayo ngayon, so paano po kaya ito? So usapin po ng sweldo, yung pa rin pong concern, and sa pinakahuli din pong report ng NEDA, bagamat nabawasan umano yung mga unemployed, pero nadagdagan yung underemployed, meaning yung dumarami naghahanap po ng iba pang trabaho maliban sa kasalukuyang trabaho po nila. Sa usapin po ng sweldo, ang mandato po ng DOLE sa pamamagitan po ng National Wages and Productivity Commission at ng iba-iba pong mga regional tripartite wages and productivity boards ay yung pong pagsusuri ng umiiral na minimum wage. Minimum wage lang po ang mandato natin sa batas. Batid po niyo yan, Ted. At ito po yung floor wage lamang. At yung pong mga karagdagan pa may kinalaman sa sweldo, yun po ay pwede pong maganap sa pamamagitan po ng bipartite discussion sa pagitan ng namumuhunan
at ng manggagawa o kaya naman po yung tinatawag na collective bargaining agreement kung meron pong union na umiiral o existing doon po sa kumpanya. Pero kami po, nitong nakaraang taon, out of 16 regions sa TED, 15 na po ang nakapagpasa at nakapag-adjust ng umiiral na minimum wage sa iba-ibang mga rehiyon. At out of 16 din po, 12 po rito nagpasa rin po ng batas may kinalaman sa pagdadagdag ng sweldo sa ating mga kasambahay. Tuloy-tuloy din po ang aming pagtingin doon po sa may kinalaman sa usapin ng labor and enterprise productivity dahil batid po namin na dapat mabigyan po rin natin ng pagtulong ang mga maliliit na negosyo nang sa ganon makatugon po sila sa pangangailangan ng kanilang mga manggagawa. Sa bahagi naman po ng employment, ito po ang aming pinagtutuunan ng pansin, yung nabanggit ko, Ted, na Labor and Employment Plan. Ito po ay para sa taong 2023 hanggang 2028. Nakalatag na po rito ang mga gagawin ng Department of Labor and Employment sa tulong po ng pribadong sektor, ang mga kinatawan ng manggagawa at namumuhunan. Kasama po sila sa nagbalangkas nito at meron na po kaming tinatawag na matrix results na kung saan meron pong mga identified na mga bilang ng mga hanap buhay na pwede pong malika sa mga taon na nabanggit ko at mga sektor na pwede pong panggalingan ng tinatawag po natin na key employment generator sector. Opo, opo. Sige po, salamat na marami, Sec Bueni, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming pong programa para po natin malinaw ang mga isyong pambayan na ito. Salamat po, sir. Maraming salamat, Ted. Maraming salamat din kay DJ Chacha at magandang umaga po. Mabuhay po ang inyong programa. Thank you, Secretary Benny Laguesma ng Labor Department. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.